personally, ang kanta ay sa personal level ay isang paraan din ng pag-maintain ng ating health, well-being. No? Part ng shalom, yung personal well-being, is an expression ng sarili, ng paniniwala, ng kung anong nasasalubin mo. Nang palagi na ako bibigay ng time na magsulat ng kanta kasi nasa Pilipinas dahil sa napaka-busy schedule sa parokya, iba naman kasi yung framing ng trabaho at saka facing ng trabaho sa atin. Kaya medyo dito may panahon akong sumulat. Napansin ko rin na very good for mental health yung pagsulat at paggawa ng kanta. Kaya para sa akin, personally, may personal benefit itong paggawa ng kanta. Pero more than that, tama nga yung sabi ni Bishop, hindi lang ito para sa sarili, kundi ito yung paraan namin to communicate with the world. So, personally, yun ang para sa akin. Kaya tinatry ko din as much as possible to determine sino yung audience ko sa kanta. Minsan may kanta akong pangkalahatan. So, siguro para sa mga nakakilala sa akin at nag-iisip na bakit yun ang kanta ni Father, ginawa ni Father Tiking na parang hindi nagre-reflect sa kung siyempre pagka very active sa paglipunan at saka yung tindig natin in a way kasi may political stand tayo as a person. Pero para sa akin, gusto ko ring maabot yung kalakhan ng mga tao kasi iba't iba naman kasi yung level ng consciousness ng tao at saka receptivity sa education at pagpapaangat ng yung consciousness natin politically at socially. So para sa akin ay as much as possible nagtatry din akong mag-reach out sa ibang mga tao na wala sa ating circle. So yung kanta ko, hopefully, especially yung kanta kong ginawa ko na gusto kong i-reach out yung masa na kalakhan, kahit ano man yung stand nila politically at kung saan man silang organization, institution nagtumitindig. Pero yun ang hope ko, Bishop, na makaabot sa kanila yung mensahe gusto kong ipaabot, be it para sa tungkol sa environment man, tungkol sa Pilipinas, tungkol sa simbahan. Sana ay may epekto kasi naniniwala ako sa influence, sa epekto ng music as a tool of communication. So sana ay sa pagtatry natin, kasi hindi naman tayo professional talagang musicians, pero sa konting karanasan natin at sa pagiging trying hard na gamitin itong medium na ito, ay sana ay may matouch, makapag-reflect sa mga realities at challenges ng ating panahon.